do this kapag nagpaparamdam pa yung partner mong may other woman kahit ayaw mo na. Yon. Actually, karaniwan din ito na nangyayari talaga. Lalong-lalo na sa mga kababaihan na umaayaw na kasi nga may other woman na yung mga partner nila. Pero still, yung mga partner nila or yung mga ex nila ay nagpaparamdam at saka nagpaparamdam pa rin. Which is, kung tatawagin natin ay mixed signals. Sa mixed signals kasi utol, is gawain po ito na para magguguluhan din yung isang tao. Na kung gagawin niya yung mixed signals is ikaw itong magguguluhan. That's why nagguguluhan ka sa ngayon. Na Kuya Kiko, ano ba yung ibig sabihin nito? Ayaw ko na sa kanya, may other woman na siya. Or kung minsan nga is ayaw na ng lalaki sa'yo, pero nagpaparamdam pa din naman. So ano kaya yung ibig sabihin nito? Kasi hirap akong makamove on. Hindi ko alam kung ano ba yung meron sa amin. Kung magkakabalikan pa ba kami o hindi. Kung mahal niya ba ako or hindi. Kasi may other woman na siya, pero bakit still nagpaparamdam at saka nagpaparamdam pa rin siya? Kinakamusta pa rin ako? Yes, kamusta na kayo dyan? Kamusta ka na dyan? Kumain ka na ba? Nag-good morning pa? Lalong-lalo na talaga kapag may mga anak kayo. So ito ngayon, lalong-lalo na kapag ayaw mo na rin. Ito mga utol always ko po sinasabi na kapag ganito ang ginagawa ng mga ex ninyo or ng mga partner ninyo is nasa sayo talaga yung pinakasusi. Okay? And then yung tanong, bakit niya ginagawa ito? Kasi, again, naisabi ko na rin ito, kaya ito ginagawa ng mga kalalakihan na nagloloko, yes, na may other woman, na hindi ka pinapakawalan. That's why still nagpaparamdam pa rin siya sa inyo. Kasi yung pinakatanging rason dito ng lalaki is gagawin kanyang reserba eh. Yes, na kung napapansin ninyo kahapon yung topic natin, na which is kung bakit hindi ka pinapakawalan. That's why hindi ka pinapakawalan kasi gagawin ka talagang reserba. Kasi sa mga lalaki, ito kahit sa akin, bilang isang lalaki na rin, let's say kung nagloko man kami, is actually hindi pa kami sigurado dito sa bago eh, which is wala pang assurance. So ngayon, kung ikaw mismo ay naramdaman namin na ikaw itong nagmamahal ng sobra-sobra, na pinakita mo talaga na tapat ka sa akin, like for example sa akin kung tapat ka sa akin, and then ito ngayon, natukso ako sa bago ko, which is lust or maybe sa katawan ng babae. Yes, and then yun na nga, dahil yung babae na ito is nagpapagamit din, nagpapabola. So ngayon, pero sa babae na ito ay walang assurance kung may pagmamahalan ba talaga. And then at the same time is ako mismo, hindi ko rin alam kung mahal ko yung taong ito. Kasi kami mga kalalakihan din, once na pumapasok po kami sa relationship, ay hindi po talaga namin binubuhos agad-agad sa umpisa pa lang. Na kung napapansin ninyo nag-e-effort yung lalaki, yes, natural po yan. Kaya namin pong gawin yan. No, which is wala pang halong pagmamahal or hindi pa lubos na nahulog talaga yung loob. Kasi in the first stage ng relationship is diyan pa lang namin kilalanin yung isang babae. Yes, na wala pang halong emosyon. So, until na kung hindi ka talaga magugustuhan ng lalaki, then saka kanya pera. 'Di ba? Kung napapansin nyo yan. Pero kung nagugustuhan ng lalaki is saka na niya ito kakapitan. So that's why dito ngayon sa bago or sa bago ko is wala pa akong assurance eh. So ngayon habang wala pa akong assurance dito sa bago ko, ikaw na una or na original is hindi mo na talaga kita papakawalan habang kinikilala ko pa lang yung bago ko. So ganun po yun, para hindi rin ako mawalan. So that's why ginagawa kitang reserba, spare tire. Hana ko ma-flat ito is meron pa akong ekstrang gulong. So which is ikaw po yun. So yun po yung mga dahilan na kung bakit nagpaparamdam pa rin yung mga partner ninyo na kahit may other woman na. So again, balik tayo doon sa sinabi ko na nasa sayo yung pinakasusi, na ikaw na babae.
Ngayon dahil ito yung pinapakita ng partner mo, na which is mixed signals, is talagang maguguluhan ka. Pero wala kang ibang dapat na gagawin dito utol, kundi huwag magpa-apekto. Huwag mo siyang kibuin. Again ha, kung nasa sayo talaga yung pinakasusi, is magagawa mo yung lahat-lahat kung gugustuhin mo talaga. Kung gugustuhin mo siyang iwasan ay magagawa mo kung yun ay talagang gustong-gusto mo. Pero kung umiiwas ka nga and then sa habang siya ay nagre-reach out sa'yo and then kumikibo ka rin naman, then nagpapahiwatig lang ito na hindi mo rin pala ginusto na umiwas. Ibig sabihin hindi ka pa buong buo. Hindi pa firm yung desisyon mo. So that's why napepenetrate ka pa rin niya. That's why nagagambala ka pa rin niya. And then habang nagpapagambala ka, that's why ito ngayon nagguguluhan ka na rin. Palagi ko rin pong sinasabi, ito may kasabihan tayo, na hanggat may palay is tutukain talaga yan ng manok. So kung ikaw dyan ngayon na palay, hanggat nandyan ka magpapatuka, hindi ka umiiwas, yes, nagre-response ka pa rin or responsive ka pa rin sa kanya, ay talagang tutukain at saka tutukain ka ng manok. Baka gusto mo rin kasi matuka that's why nagpapatuka ka rin. Pero yung hindi mo alam is, yun na nga, nagagamit ka pa lang hanggang sa ngayon. Pinapakinabangan ka na lang. Niloloko ka na, pero nagpapareserba ka na lang? Hanggang dyan lang ba yung worth mo? Yes. So again kung walang palay kasi utol is wala talagang matutuka yung manok. So kahit anong gagawin naming mga lalaki, na like for example, may ibang babae na ako, kahit anong gawin ko na panggagambala sa'yo na original, na pambobola, na pang-uuto, ng pagmamanipula, kung ikaw mismo ay umiiwas, hindi mo ako kinikibo, yung tipong parang hindi kita ma-reach out ng talaga, is talagang wala rin akong magagawa So until na kung hindi kita ma-reach out, hindi kita makausap dahil umiiwas ka ng umiiwas, susuko at saka susuko lang din naman ako. Yes. So ngayon kung susuko na ako, di ba? Malaya ka na maka-move on. Na dire-diretso. Na until makamit mo na yung kaligayahan. Kaysa matakot ka pa na Kuya Kiko, ganun na nga Kasi once na akong hayaan ko siya, na hindi na ako magiging responsive sa kanya, is baka tuluyan na siyang mawala. So that's why natatakot ako. Nako. Ito mga utula, niloloko na nga kayo, and then takot ka pa na mawala yung taong yan. Yung taong manloloko. Yung taong manloloko is basura po yan. Na nababagay po sa basurahan. Na kailangan mong i-dump. Na kailangan mong basterin. Na kailangan mong itapon. Bigyan mo rin ng halaga yung sarili mo. Kasi kung pinapakita mo na wala kang halaga, na tuloy-tuloy ka pa rin na kahit niloloko ka, kumakapit ka pa din, then yan din po yung makikita ng partner mo sa'yo, na wala ka talagang halaga. That's why, always kang niloloko, always kang hindi nire-respeto, always kang binababoy, always kang binabastos. Yes. So nasa sayo po nag-uumpisa yung lahat-lahat. Kung paano mo nire-respeto yung sarili mo, then ganun ka rin re-respetohin ng partner mo. Okay? So yun po mga utula, yun din po yung mga rason kung bakit nagpaparamdam pa rin yung mga partner ninyo or yung mga ex ninyo kahit ayaw nyo na. So ngayong alam nyo na rin dapat yung kailangan ninyong gagawin. So yun po mga utula, and then sa mga gusto akong makausap, PMS na lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So yun po, kita-kits tayo doon. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat